Genesis. Nagbalik kay Jose ang magkakapatid na kasama si Benjamin. Lalong lumubha ang tagutom sa Kanaan nang maubos na ng sambayanan ni Jacob ang pagkaing binili sa Ehipto. Sinabi niya sa kanyang mga anak, "Bumili uli kayo ng pagkain sa Ehipto." Sinabi ni Judah sa kanya, "Mahigpit po ang bilin sa amin ng gobernador doon na huwag na kami pakikita sa kanya kung di namin kasama ang kapatid naming bunso. Kung pasasamahin ninyo siya, ibibili po kami ng pagkain doon. Kung hindi ninyo pahihintulutan, hindi po kami makapupunta doon." Sinabi ni Israel, "Bakit ba naman sinabi pa ninyong mayroon pa kayong ibang kapatid? Ako ang pinahihirapan ninyo sa nangyayaring ito." Nagpaliwanag sila, "Inusisa pong mabuti ang ating sambahayan. Itinanong sa amin kung mayroon pa kaming ama at iba pang kapatid. Sumasagot po lamang kami sa kanyang tanong. Hindi po namin alam na pati si Benjamin ay pipiliting iharap namin sa kanya." Kaya sinabi ni Judah kay Israel, "Ama, mamamatay tayo sa gutom. Pasamahin na ninyo si Benjamin at makaalis na kami. Ginagarantya ko ang aking buhay. Ako po ang bahala sa kanya. Kung hindi ko siya maibabalik ng walang kapansanan, ako ang buntunan ninyo ng sisi. Kung hindi ninyo kami pinaghintay ng matagal, marahil ay 2 balik na ang nagawa namin ngayon." Sinabi ni Israel, "Kung iyon ang mabuti, payag na ako. Ngunit magdala kayo ng handog sa gobernador, kaunting balsamo, pulot pukyutan, astragalo, laudano, alponsigo, at almendro, at ihandog ninyo sa gobernador. Doblehin ninyo ang dalang salapi, sapagkat kailangan ninyong ibalik ang salaping inilagay niya sa inyong mga sako. Maaring isang pagkakamali lamang iyon. Isama na ninyo ang inyong kapatid at lumakad na kayo. Loobin nawa ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, nakahabagan kayo ng taong iyon upang maibalik sa akin si Simeon at si Benjamin. Kung hindi man sila maibalik, handa na ang loob ko." Nagdala nga sila ng mga kaloob at salaping dapat dalhin at nagbalik sa Ehipto kasama si Benjamin. Nang makita ni Jose si Benjamin, iniutos niya sa liping na mamahala sa kanyang tahanan, "Isama mo sila sa bahay, maghanda ka ng pagkain at sila'y kasalo ko mamayang tanghali." Sinunod ng alipin ang utos ni Jose at isinama ang magkakapatid. Natakot sila nang sila'y dalhin sa bahay ni Jose. Sa loob-loob nila, "Marahil din nila tayo rito dahil sa salaping ibinalik sa ating mga sako nang una tayong pumarito. Maaaring bigla na lamang tayong dakpin, kunin ang ating mga asno at tayo gawing mga alipin." Kaya't nilapitan nila ang katiwala ni Jose at kinausap sa may pintuan ng bahay nito. Sinabi nila, "Ginoo, galing na po kami rito minsan at bumili ng pagkain. Nang kami nagpapahinga sa daan, binuksan namin ang aming mga sako at nakita sa loob ang lahat ng salaping ibinayad namin sa pagkain. Heto po't dala namin para ibalik sa inyo. May dala po kaming bukod na pambili ng pagkain. Hindi po namin alam kung sino ang naglagay sa mga sako ng salaping iyon." "Huwag kayong mag-alala," sabi ng alipin. "Huwag kayong matakot. Ang Diyos ng inyong ama ang naglagay ng salaping iyon. Tinanggap ko na ang inyong kabayaran sa binili ninyong una." Inilabas ng katiwala si Simeon at sinama sa kanila. Sila'y pinapasok ng katiwala sa bahay ni Jose. Pinaghugas sa mga paa at pinakain ng kanilang mga asno. Pagkatapos, inilabas ng magkakapatid ang kanilang handog para ipagkaloob kay Jose pagdating nito. Narinig nilang doon sila magsasalo-salo. Pagdating ni Jose, yumukod silang lahat sa kanyang harapan at ibinigay ang dala nilang handog. Kinumusta sila ni Jose at pagkatapos ay tinanong, "Kumusta naman ang inyong ama? Malakas pa ba siya?" "Ginoo, buhay pa po siya at malakas," tugon nila. At sila'y lumuhod at yumukod na muli sa harapan niya. Pagkakita ni Jose kay Benjamin, siya ay nagtanong, "Ito ba ang sinasabi ninyong bunsong kapatid? Pagpalain ka ng Diyos." Hindi mapaglabanan ni Jose ang kanyang damdamin at halos siya'y mapaiyak dahil sa pagkakita sa kanyang kapatid. Kaya't siya'y pumasok sa kanyang silid at doon umiyak. Nang mapayapa na siya ang kanyang kalooban, naghilamos siya, lumabas at nagpahain ng pagkain.
Si Jose pinaghahaing mag-isa sa isang mesa at ang kanyang mga kapatid ay sa isang mesa. Magkakasalo naman ang mga Ehipsyo sapagkat ikinahihiyan nilang makasalo ang mga Hebreo. Kasama ni Jose ang kanyang mga kapatid na sunod-sunod ang pagkaupo ayon sa gulang. Nagkatinginan sila at takang-taka sa gayong pagkakaayos ng kanilang upo. Dinudulot mula sa mesa ni Jose ang pagkain nila at 5 ibayo ang pagkain dinudulot kay Benjamin. Masaya silang kumain at nag-inuman. Genesis, ang kopang nawawala, ika-44 na kabanata. Inutusan ni Jose ang kanyang katiwala, punuin mo ng trigo ang kanilang mga sako at bago mo sarahay ilagay mo ang salaping ibinayad nila. Sa sako ng pinakabunso ilagay mo pa ang aking inumang pilak. Tinapad naman ng katiwala ang iniutos sa kanya. Kinabukasan maaga pa'y umalis na magkakapatid sakay ng kanilang mga asno. Hindi pa sila nakalalayo sa lungsod, inutusan ni Jose ang kanyang katiwala. Habulin mga taong iyon at sabihin mo sa kanila, bakit naman ganun ang ginanti ninyo sa kabutihang ipinakita namin sa inyo? Sukat na pag-interesan pa ninyo ang inumang pilak. Iyon ang iniinuman ng aking Panginoon at siya rin niyang ginagamit sa panghuhula. Kakilakilabot iyang ginawa ninyo. Inabutan sila ng katiwala at gayon nga ang sinabi sa kanila. Sumagot naman sila, ano pong ibig ninyong sabihin? Bakit kayo nagsalita ng ganyan? Ni sa pag-iisip hindi namin magagawa iyan. Nakita naman ninyo na karating na kami sa Kanaan, gayon may ibinalik pa rin namin sa inyo ang salaping natuklasan namin sa loob ng aming sako. Bakit kami magnanakaw ng pilak o ginto sa tahanan ng inyong Panginoon? Ginoong sino man sa aming kakitaan ng inumang sinasabi ninyo ay dapat mamatay at ilipinin ninyo kaming lahat. Mabuti tugon ng katiwala. Basta kung kanino makita ang kopa, siya ay gagawing alipin. Makalalaya na ang iba. Binaba nila ang kanilang mga sako at pinagbubuksan. Isa-isang hinalughog ng katiwala mula sa pinakamatanda hanggang sa pinakabata at natagpuan ang kopa sa sako ni Benjamin. Ginahak nila ang kanilang damit sa tindi ng kalungkutan, ikinaragang muli sa asno ang kanilang sako at bumalik sa lungsod. Nasa bahay pa sa Jose nang magbalik si Juda at ang kanyang mga kapatid. Pagdating doon sila yumukod sa kanyang harapan. Sinabi ni Jose, ano itong ginawa ninyo? Hindi ba ninyo alam na marunong akong manghula? Wala kayong maitatago sa akin. Wala na po kaming masasabi, tugon ni Juda. Wala po kaming maikakatwiran sa mga pangyayari. Diyos na po ang nagbunyag ng aming pagkakasala. Kaya hindi lamang ang kinakitaan ng kopa, kundi kaming lahat ay alipinan ninyo ngayon. Sinabi ni Jose, hindi ko gagawin yun. Ang kinakitaan lamang ng kopa ang gagawin kong alipin. Ang iba ay makauuwi na sa inyong ama. Nagmakaawa si Juda. Lumapit si Juda kay Jose at ang wika, nakikiusap po ako, Ginoo, kung inyong mararapatin. Huwag sana ninyong ikagagalit. Ang palagay ko sa iyo'y para na kayong paraon. Ginoo, tinatanong ninyo kung mayroon pa kaming ama at kapatid. Ang tugon po namin ay may ama kaming matanda na at bunsong kapatid na anak niya sa katandaan. Sinabi pa naming patay na ang kapatid nito at siya na lamang ang buhay na anak ng kanyang ina. Kaya mahal na mahal siya ng aming ama. Inuutos ninyong dalhin namin siya rito upang inyong makita. Ipinaliwanag po naming mahirap ilayo sa aming ama ang bata sapagkat maaaring ikamatay niya ito. Ang wika naman ninyo hindi na ninyo kami tatanggapin dito kung hindi namin siya maiharap sa inyo. Ang lahat ng ito'y sinabi namin sa aming ama nang umuwi kami. Muli kaming inutusan ng aming ama na pumarito upang bumili ng pagkain. Pinaalala namin sa kanya na hindi ninyo kami tatanggapin kung hindi kasama ang bunso naming kapatid. Sinabi po niya sa amin, alam naman ninyo na 2 lamang anak ng kanilang ina, wala nang isa. Maaaring niluray ng mga bangis na hayop. At kung ang natitira isasama pa ninyo, maaaring mamatay ako dahil sa dalamhati.
Ang buhay po ng aming ama ay karugtong na ng buhay ng bata, kaya't kung babalik kami na hindi ito kasama, pihong siya'y mamamatay. Matanda na po siya at maaaring ako ang bagsakan ng sisi kung siya'y mamatay. Ang isa pa ay ginagaranti ako ang aking buhay para sa bata. Sinabi ko po na kung siya'y hindi ko maibabalik, ako ang bundanan niya ng sisi. Kaya kung papayag kayo, ako na ang alipin ninyo sa halip ng aking bunsong kapatid. Pahintulutan na ninyong isama siya ng iba kong mga kapatid. Hindi po ako makauuwi kung hindi kasama si Benjamin. Hindi ko po mababata ang matinding dagok na darating sa aming ama kung iyon ang mangyayari. Genesis, nagpakilala na si Jose, ka-45 kabanata. Hindi mapigil ni Jose ang kanyang damdamin, kaya't pinalis niya ang kanyang mga tagapaglingkod. Nang sila na lamang naroon, ipinagtapat ni Jose sa kanyang mga kapatid kung sino siya. Sa lakas ng kanyang iyak, narinig siya ng mga Ehipsyo, kaya't ang balita ay mabilis na nakarating sa palasyo. Ako si Jose, ang pagtatapat niya sa kanyang mga kapatid. Buhay pa bang talaga ang ating ama? Nagulantang sila sa kanilang narinig at hindi nakasagot. Lumapit kayo, wika ni Jose. Lumapit nga sila at nagpatuloy sila ng pagsasalita. Ako nga si Jose ang inyong kapatid na ipinagbili ninyo sa Ehipto. Ngunit huwag na ninyong ikalungkot ang nangyari. Huwag ninyong sisihin ang inyong sarili sa ginawa ninyo sa akin. Ang Diyos ang nagdala sa akin dito upang iligtas ang inyong buhay. 2 taon pa lamang ang tagutom na nakararaan. 5 pa ang darating at walang aanihin sa mga bukirin. Pinauna ako rito ng Diyos upang huwag malipol ang ating lahi. Dinala niya ako rito upang marami ang maligtas. Kaya hindi kayo kundi ang Diyos ang nagdala sa akin dito. Ginawa niya akong tagapayo ng Faraon, tagapangasiwa ng kanyang sambahayan at tagapamahala ng buong Ehipto. Sinabi pa ni Jose, bumalik kayo agad sa ating ama at tabalita ninyo na ako ang pinamamahala ng Diyos sa buong Ehipto. Sabihin ninyong pumarito agad sa lalong madaling panahon. Doon siya titira sa lupain ng Gosen para mapalapit sa akin. Ang lahat niyang mga anak, mga apo, mga tupa, kambing, baka at lahat ng inyong ari-arian ay kanyang dalhin. Dooy mapangangalagaan ko kayo. 5 taon pa ang tagutom at hindi ko gustong makita ang sino man sa inyo na nagdaruhok. Hindi na maikakaila sa inyo ngayon, maging kay Benjamin kung sino ang kausap ninyo. Ibalita ninyo sa ating ama kung sino ako sa Ehipto at sabihin ninyong lahat ang inyong nakita. Hihintayin ko siya sa lalong madaling panahon. Umiiyak niyang niyakap si Benjamin at ito na may umiiyak din yumakap kay Jose. Patuloy siyang umiiyak habang isa-isang hinahagkan ang kanyang kapatid. Nakarating sa palasyo ang balita na ang mga kapatid ni Jose ay dumating. Kinagalak ito ng Faraon at ng kanyang mga kagawad. Sinabi ng Faraon kay Jose, pakargahan mo ng pagkain ng mga hayop ng iyong mga kapatid at pabalikin mo sila sa Kanaan. Sabihin mong dalhin dito ang inyong ama at ang buong sambahayan nila. Bibigay ko sa kanila ang pinakamatabang lupain upang malasap nila ang masaganang pamumuhay rito. Sabihin mo ring magdala na sila ng mga sasakyan para magamit ng kanilang mga asawa at mga kapatid at mga anak paglipat sa Ehipto. Huwag na nilang paghinayang iwanan ang kanilang ari-arian doon, pagkat ang pinakamabuting lupain dito ang ibibigay ko sa kanila. Sinunod ng mga anak ni Israel ang utos na ito. Binigyan sila ni Jose ng mga sasakyan gaya ng utos ng Faraon at pinadalhan ng pagkain sa kanilang paglalakbay. Ang bawat isa ay binigyan ng isang bisan maliban kay Benjamin, 5 kanyang bisan at pinadalhan pa ng 300 pirasong pilak. Pinadalhan niya ang kanyang ama ng pinakamabuting produkto ng Ehipto, karga ng 10 asno. 10 asno rin ang may kargang trigo, tinapay at iba't ibang pagkain upang mababaon ng kanilang ama sa paglalakbay. Inutusan ni Jose na lumakad na ang kanyang mga kapatid, ngunit bago umalis ay sinabi sa kanila, huwag na kayo magtatalo-talo sa daan. Umalis nga sila sa Ehipto at umuwi sa Kanaan. Pagdating doon ay sinabi kay Jacob, Ama, buhay pa po si Jose. Siya ngayon ang namamahala sa buong Ehipto.
Natigilan si Jacob. Halos hindi siya makapaniwala sa balitang ito. Ngunit nang maisalaysay sa kanya ang bili ni Jose at makita ang mga kariton na sasakyan niya, sumigla ang kanyang kalooban. Salamat sa Diyos, wika ni Jacob. Buhay pa pala ang aking anak. Pupuntahan ko siya bago ako mamatay. Ang mabuting balita ayon kay Mateo. Nang marinig ito ng mga Pariseyo, ay sinabi nila, nakapagpapalayas ng mga demonyo ang taong iyan, sapagkat binigyan siya ni Beelzebul ng prinsipe ng mga demonyo na kapangyarihang gumawa niyon. Batid ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi niya, babagsak ang bawat kahariang nahahati sa magkakalabang pangkat at mawawasak alinmang bayan o bahay nagkakabahabahagi at nagkakalaban-laban. Kung si Satanas ang nagpapalayas kay Satanas, kinakalaban niya ang kanyang sarili. Paano nga makapananatili ang kanyang kaharian kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ni Beelzebul? Sino naman na nagbigay ng kapangyarihan sa inyong mga tagasunod na makagawa ng gayon? Sila na rin ang nagpapatunay na maling-mali kayo. Kung ang Espiritu ng Diyos ang nagbigay sa akin ng kapangyarihang magpalaya sa mga demonyo, nangangahulugang dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Paanong mapapasok ang bahay ng isang malakas na tao kung hindi siya gagapusin? Kung gapos na, saka pa lamang malulooban ang bahay niya. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin, at ang hindi tumutulong sa aking mag-ipon ay nagkakalat. Kaya sinasabi ko sa inyo, ipatatawad sa mga taong anumang kasalanan at panlalait, ngunit hindi ipatatawad ang anumang panlalait sa Espiritu Santo. Sino mang magsalita laban sa anak ng tao ay patatawarin, ngunit sino mang magsalita sa laban sa Espiritu Santo ay hindi patatawarin, maging sa panahong ito o magpakailanman. Sa bunga nakikilala, ipalagay ninyong mabuti ang punong kahoy kung mabuti ang bunga nito, at ipalagay naman ninyong masama ang punong kahoy kung masama ang bunga nito, sapagkat sa bunga nakikilala ang puno. Kayong lahi ng mga ulupong, paano kayong makakapagsabi ng mabuting bagay gayong kayo'y masasama? Sapagkat kung ano ang bukang bibig, iyon ang laman ng dibdib. Mabuti ang sinasabi ng mabuting tao sapagkat puno ng kabutihan ang kanyang puso. Masama ang sinasabi ng masamang tao sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso. Sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom, pananagutan ng tao ang bawat salitang walang kabuluhan na sinabi niya, sapagkat ikaw ay pawawalang sala o parurusahan batay sa iyong mga salita. Hinanapan si Jesus ng palatandaang mula sa langit. Sinabi naman sa kanya ng ilang eskriba at pariseyo, Guro, maaari po bang pagpakitaan ninyo kami ng tanda mula sa langit? Sumagot si Jesus, lahing masama at di tapat sa Diyos. Naghahanap kayo ng tanda, ngunit walang ipinakikita sa inyo maliban sa palatandaang nilalarawan ng nangyari kay Propeta Jonas. Kung paano si Jonas ay 3 araw at 3 gabing nasa tiyan ng dambuhalang isda, gayon din ang anak ng tao ay 3 araw at 3 gabing nasa ilalim ng lupa. Sa araw ng paghuhukom, titindig ang mga taga Ninive laban sa lahing ito at ito'y hahatulan ng kapurasahan, sapagkat tagsisi sila dahil sa pangangaral ni Jonas. Ngunit higit na di hamak kay Jonas ang naririto. Sa araw na iyon, titindig din ang reyna ng timog laban sa lahing ito at ito'y hahatulan ng kaparusahan, sapagkat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon, ngunit higit na di hamak kay Solomon ang naririto. Ang pagbabalik ng masamang espiritu. Kapag lumabas mula sa isang taong masamang espiritu, ito'y gumagala sa mga tigang na lupa at naghahanap ng mapagpapahingahan. Kung walang matagpuan, ay sinasabi niya sa sarili, babalik ako sa bahay na aking pinanggalingan. Pagbabalik niya, ay makikita niya itong walang laman, malinis at maayos.
Kaya yumayaon siya at nagsasama pa ng 7 espiritong masama kaysa kanya. Pumapasok sila at naninirahan doon. Kaya't sumasama kay Sarati ang huling kalagayan ng taong iyon. Ganyan din ang mangyayari sa masamang lahing ito. Ang ina at mga kapatid ni Jesus. Samantalang nagsasalita pa si Jesus, dumating ang kanyang ina at mga kapatid. Naghihintay sila sa labas at ibig siyang makausap. May nagsabi sa kanya, "Nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid at ibig kayong makausap." Ngunit sinabi ni Jesus, "Sino ang aking ina at sino-sino ang aking mga kapatid?" Itinuro niya ang kanyang mga alagad at sinabi, "Ito ang aking ina at mga kapatid. Sapagkat ang sino mang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit, ang siya kong ina at mga kapatid."